Sa arkitekto, sigurado. Woot! Pag sementado, hindi maputik sa bakuran mo. Pag maraming arko, mayaman pa sa'yo. Pag nakabuhos, ayos. Marahil hindi nyo pa narinig ang mga katagang yan. Dahil sa totoo, pauso ko lang yan. Pero ano ba ibig sabihin yan at bakit may significance sa ating mga Pinoy? In part 1 of this concrete special, pinaliwanag ko kung bakit cement or concrete ang naging standard sa atin kahit hindi naman talaga kailangan. Pero kung alam naman natin yan, bakit pa rin parang wala kang kay pag hindi konkreto ang bahay mo? Last time, binanggit ko ang mga elite at kung paano sila nang gaya sa Amerikano at tuluyang nag-set ng trend dito sa paggamit ng concrete dito sa Pilipinas. Gaano yung katotoo hanggang ngayon? First, pag-usapin natin yung medyo practical use natin ng concrete. Kesyo, baduy ba yan ngayon o mali? Nakakita na ba kayo ng grotto sa bahay ng kaibigan nyo? Or garden na sementado? O kahit na tree stump or bench na gawa sa konkreto na pinagmukha nilang kahoy? Sa totoo lang, kung meron mong designer na nagbabalak na gumawa niyan sa ngayon chong, magtigil kayo! Kung gusto niyo ng grotto, pumunta kayo sa Baguio. Makakapag-wish pa kayo pag nabuo niyo yung pag-akit sa hagdan. Para gumawa ng faux rocks. Talagang minsan, sakto pa may hagdan pang packet Medyo siguro mali na or simply put, baduy. Sumunod, kung ayaw niyo magdumi yung lupa sa garden niyo, lalo na kung umuulan, pues, alagaan niyo yung damo. Kung ayaw niyo man alagaan, maraming paraan para maiwasan ang putik dyan. Kapag umuulan, pwede kayong gumawa ng stone pavers o kaya punuin nyo yun or gumawa kayo ng pathway na gawa sa graba. Or kahit pathway na konkreto na rin, okay rin yun. Pero huwag yung takpan ng concrete yung buong garden nyo. Kaya nga na-set sa building code ang unpaved percentage sa property nyo para meron pa rin mag-seep na rainwater sa water table natin. Kapag tinakpan nyo ng concrete, ang tubig yan didiretso lang sa drainage. And kapag nagsabay-sabay yan pag umuulan, ang laki ng volume ng tubig na napupunta sa drainage. Sabayin mo pa ng basura, well, ang epekto nun, baha. Lastly, kung gusto nyo naman ng puno, di magtanim kayo ng puno. Kung gusto mo ng mukhang log cabin or haspin ng kahoy sa walls nyo, gumamit kayo ng kahoy. Hindi yung papagawa kayo ng sementong bench na mukhang kahoy o kaya yung puno na mukhang kahoy o kaya yung wall finish mo magbumukay mong wooden logs pero gawa sa konkreto. Tandaan natin, if your project calls for the use of wood, it would be wrong to use something else. Sa Baguio, uso yan dahil ginagaya natin yung log cabin effect sa uso sa state, sa mga malalamig na lugar. Well, dun sa mga lugar na yun, kahit logs ang ginamit to insulate from the cold outside. Pag semento gamitin mo, kung malamig na sa labas, mas lalong palalamigin mo yung bahay mo sa loob. Huwag natin kalimutan, concrete absorbs temperature. Kaya pag malamig sa labas, lalamig din sa loob. Kung mainit, mainit din. Maging mas indigenous kayo sa mga designs nyo. Hindi ko sinasabing magmukha kayong bahay kubo or something else. Ang sinasabi ko, gamitin nyo yung materials available near you. That way, it's more sustainable. Tandaan natin yung payo ni Lolo Louis Sullivan. Form follows function. Sumunod, pag maraming arko, mayaman pa sa inyo. Actually, may truth naman dyan. Nung araw kasi, hanggang ngayon, may thinking tayo na pag kahon lang yung bahay natin, pangit. Kaya nauso yung mga moldings na hindi naman kailangan at ang mga arko. Kung di alam yung arko, yun yung curve sa ibabaw ng doorway or kahit na hindi doorway kung saan ginagamit. Ang paggamit ng moldings at arches is rooted sa mga Amerikano at yung sinasabi kong elites. Ang primary structures na pinagawa ng mga Amerikano nung American occupation ay mostly institutional structures. And as such,
by design, may heavy use ng moldings at dahil nung araw, ang mga konyo gumaya lang sa kanila, ganun din ang pinagawa nila sa bahay nila. Sa totoo, meron namang ganda yung moldings kasi. Yan ang tinatawag natin na Art Nouveau. Which coincides with the American occupation. Kaso, nung gumaya na si Paring Pecto dyan sa tapat, medyo sumablay na at nagkaroon ng mutated form ng Art Nouveau dito sa Pilipinas, which is feeling Art Nouveau lang. Bastardized version na kasi. Kaya, next time na may makita kayong bahay na ganyan, alam nyo na ang pinaggagalingan yan. Baka ipagyabang pa sa inyo ni Paring Pecto na maraming arko yung bahay niya. Kapag ganon, ang nais lang niya ipahiwatig sa inyo, may pera siya. Kapag nakabuhos, ayos. Actually, yan na yung mentality na nabuo dito sa Pilipinas. Nanganak na yung mentality na yan over the years. Nung unang panahon kasi, nung bata pa ako, I would see people na kumakatok sa mga pader at tapos sasabihin, simento. At ang tagal na nakadikit dun sa isipan ko. At hindi ko alam kung ano yung point. Until nakapunta ako sa isang bahay na 2 stories lang at yung may-ari, proud na proud pa siya na ipakita yung columns ng bahay niya sa akin. Sabi pa nga niya, "Architect, tignan mo. Ang laki ng columns dito sa bahay ko. Purong buhos yan, ha?" And the whole time I was there, pinag-iisipan ko, bakit 2 stories lang siya? At yung poste ng bahay niya, 1 by 1 meter in dimension at pure buhos. Until bumalik sa akin yung sinabi ng matatanda na napagtagni ko sila, ang gusto niyang ipakita sa akin kung bakit parang yung tone niya parang pagmamayabang. Dahil mayaman siya at kaya niyang gastusan yung walang kakwenta-kwentang poste niya kahit hindi naman niya kailangan yung ganun kalaki. Pagka ganun yung kaso, hindi na yung charge to safety. Medyo charge to ignorance na yun. My point in all this, over na minsan ang paggamit natin ng konkreto. Ang daming options ngayon dyan. Meron na tayong mga styro panels or styro blocks. Pwede tayong gumamit ng fiber cement boards on light steel frames. At overall, napakadaming panels ngayon na mas sustainable, better gamitin, mas madali gamitin, and even mas mura. Lalo na kung yung bahay mo naman gumagamit ng concrete columns tsaka concrete slab. Ilagay natin sa bare minimum ang paggamit natin sa concrete. Dahil maliban sa mahal, madusing tsaka labor intensive ang paggamit ng concrete. At tandaan natin, sinabi ko nga kanina, concrete absorbs the outside temperature. Kaya kung mainit sa labas, mainit din sa loob. At mahihirapan tayo lalong palamigin yung space natin sa loob. Actually, may pagsusuri na dyan. Yan yung tawag nating concrete heat island effect. At nakita doon sa study na yun na ang isang area with heavy use of concrete, ang heat gain niya significant kumpara sa lugar na hindi masyadong makongkreto yung ginamit. Testing nyo. Sa bahay nyo, pag nababad ng araw yung pader nyo, hawakan nyo yung konkreto kahit mga 8 o'clock na or 9 o'clock na ng gabi, mainit pa rin. So yun lamang mga kapatid, sana may napulot kayong aral dito sa episode ng Poste. Tandaan natin, iayon natin ang design and construction sa inyong environment. At dahil hindi gusto lang ng kliyente or dahil gusto nyo lang, yun na yung gagawin nyo. Kung wala pa tayo dun, malapit na tayo sa point of no return sa ating environment, kaya dapat magbago na tayo ng sistema natin. So yun lamang po. Salamat sa pag-share ng mga videos ng Poste at salamat sa future na pag-share nyo pa. Kung hindi pa kayo follower or subscriber dito sa Poste, search nyo lang ang @PostePilipinas sa Facebook at i-follow kami. Sa YouTube naman, mag-subscribe kayo, search nyo lang ulit yung same name. And sa Instagram, follow nyo na kami doon. Hanggang sa muli mga Poste Pips, babu!